Hello mga ka-Berks! Magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Kasama ko ang aking poging-poging anak na si... Angelo. si Angelo. At kakatapos lang namin kumain ng breakfast. Egg, mushroom, at saka tinapay. Yan lang yung aming almusal ngayon. Siyempre, hindi na kami nagluluto ng rice. Kung pwede nga lang na itapon na namin tong rice cooker na to. Kasi nga, anong tawag dito? Binabawasan namin yung carbs sa katawan namin sa sobrang laki na. Obvious naman. Anyway, day off natin ngayon at magluluto tayo mamaya. Nagtutaw tayo dito ng pork pata at marami tayong mga ginamit sa pagluluto kaninang breakfast. So maglilinis tayo ng bahay, maglalaba, at si Angelo naman papasok sa work. May pasok si Angelo ngayong araw. At anong oras labas mo na? Alas 5. So, mamayang 5 o'clock, susunduin ko naman siya. So, ngayon, relax muna ako at magugas muna ako ng mga pinggan. Tapos lang na almusal. At maya-maya ihatid ko si Angelo sa bag. Ihatid ko lang muna si Angelo sa trabaho niya. At hindi ko ba nasabi sa inyo na ang gamit natin ngayon ay yung kanyang regalo sa atin na Action 6. So yung nakikita nyo ngayon ay Action 6 na video. Yan. First time natin gamitin to. At hindi natin magamit-gamit dahil nga busy tayo sa trabaho. At wala kaming time ni Angelo. Yung day off ko saka day off ni Angelo magkaiba. Kaya hindi ko rin siya maturuan mag-drive. Saka sobrang lamig ngayon. Sobrang lamig. Tas ay! Ito yung mahirap yung yan yung mahirap kasi kagabi nakadikit na yan talaga dahil umulan, tapos dahil sa sobrang lamig na frozen yung mga tubig, kaya ganyan ang nangyari. Ayun yung pinakamahirap dito kaya kailangan yung sasakyan mo naka-heater. Anyway, ganun talaga. Welcome to Canada. Hatid ko lang si Angelo, tapos pupunta ako ng store. May bibili lang ako. Bili siguro ako ng mga kailangan ko sa bahay. Tara na. Papakarga muna ako ng gas. Wala na palang gas. Pa-empty na siya. Ayan kita nyo yan. Diba? Nakadikit yung mga ice. Game? Karga lang muna tayo ng gas. At naubusan na ng gas yung ating sasakyan. Magkano na ba yung gas ngayon? Sobrang mahal na rin yung gas dito sa Canada. Saan ba? Kita. 172. So, $1.72 per liter. O medyo mahal na nga. Saka lakas pa ng hangin. Dito tayo sa Shell Regular. So ang kinuha ko is $60 na gas. Tingnan natin kung gaano kadami yung 60. Bilis grabe. Dati mabagal yung bilang ng pera pagka nagkakarga ka ng gas. Ngayon, ang bilis. At sobrang mahal ng gasolina. Pwede ka manood dito. Ilang litro kaya to? 20 liters, $35. Ito yung mga tubig na panglinis sa anong tawag dito, sa wiper sa harapan ng sasakyan. Pang -45. $7.99 each. $8 ang isa niyan. Samantalang sa Pilipinas libre lang, lalagyan mo yung tubig mo sa panglinis ng wiper, panglinis ng tawag dyan. Basta yun na yun.
Hindi yata gumagana to ha. So, ang gasolina natin inabot ng 60 bucks. So, yung 60 bucks hindi man lang napuno, oh. Ano lang, konti pa. Dati $40 puno na yung sasakyan. Ngayon 60, hindi pa napuno. So hatid na natin si Angelo sa kanyang trabaho. Oh, sige na anak. Okay, bye-bye. Ingat. Oh, ingat. Ingat ka dyan. Bye-bye. Tinatamad daw siyang pumasok. Kasi day off ko ngayon. Siguro gusto niya maglibot kami. So punta naman tayo ngayon sa store at may bibili lang ako saglit. Kailangan sa bahay. We are driving down a long road, green grass where the wild wind blows. Butterflies dance with honeybees, blue mountains touch the speeding breeze. Sunlight paints the sky so bright, chasing shadows out of sight. We keep rolling through the night, every turn feels just so right. We keep rolling through the night, every turn feels just so right. Grabe, sobrang dulas nung ano, oh. Bakit ba hindi ako nagsuot ng boots ngayong araw? Kuha tayo ng bag sa grocery natin. Isa lang at baka maparami tayo ng grocery. Grabe, oh, dulas. Day off ko kasi ngayon kaya magluto naman tayo ng masarap. Ilang araw na talagang kung ano-ano lang yung inuulam natin sa bahay. Dulas talaga. Ano ba yan? Grabe. Ano tayo, basket na lang tayo. Nagmahal na yung farm corn beef nila, oh. $7 na. Dati wala man tong 5 bucks. Masarap kasi to, eh. Pero nagmahal. Kailangan ko rin ng isang bagoong. Ito na lang natira na bagoong dito. Almost $10. $9.28 plus tax pa yun. Siyempre minus 10% yan. Empleyado. $19 pero hindi yan yung gusto ko, eh. Wok yan. Gusto ko yung pwedeng pagprituhan. Ito 37, ang mahal naman. Gusto ko yung medyo malapad. Sing lapad ko ba? Ito 22 bucks. Ganito kalapad. Diba? Ayos, laki nito. Tapos pwedeng paalisin yung oil mo dito sa magkabilang tabi. Ayos. Pangsutay mo na rin to, pamprito mo na rin. 'Di ba? Siguro ito na lang bilhin ko. Sacrifice muna tayo ng konti, 22 bucks. Para kahit pa paano maganda-ganda yung vlog natin. Ayos. Dahil pa nila dyan, magagandang ano. Ito, $14. Pero mukhang di tatagal to, eh.
Pero mura. Diba? 14. Sobrang nipis. Ano to, pagka manipis, madaling uminit, madaling masunog yung mga lulutuin mo. Okay na to, baka maparami pa yung bibilhin ko. Labas na tayo. Ito rin, ang ganda rin ito, oh. $30. $89? Mahal naman yan. So ito lang binili ko, talong, ampalaya, bagoong, corn beef, chocolate, saka butter at saka pan. Magkano kaya yan lahat? Hello, morning. So inabot ng 67 something, pero dahil mayroon tayong 10% discounts, meron na lang tayong $56 na binayaran. So, yung binayaran natin para doon sa mga grocery natin, $56 na yun. So, pwede na rin. Hindi ko kasi alam na magiging ganito yung weather ngayong umaga. Na sobrang dulas ng kalsada. Grabe. Dapat dahan-dahan ka talaga. Pag buntis ka, huwag ka lalabas. At ako, napakadelikado. Tignan mo ako buntis, pero lumabas. Buti lang dito tayo nakapark malapit. Hindi sa malayong lugar. Lamig. Saan na yung aking susi? Hindi tayo makakalabas ngayon para mag-vlog. Doon lang tayo sa loob ng bahay. I-vlog na lang natin mga abubot ko doon. Basta dyan lang kayo. At sigurado na mai-enjoy nyo naman pagka na-load kayo ng mga vlog ko. Ay! Ay! Kaya pala kanina nagdadrive ako. Bakit para nag-i-skid-skid yung gulong niyan? Tumalabas dito, nagwa-warning. Sabi ko, ganito ba kalamig o kadulas dito sa labas ng sasakyan? Sa kalsada? Tapos nga na-experience ko na maglakad sa labas, walang yan. Lamig nga, saka ang dulas nga talaga. So tara, uwi na tayo. Luto tayo ng kung ano mang maluto natin sa bahay. At samahan nyo ako. Doon lang muna tayo sa loob ng bahay ngayon, ha? Bahay na tayo, ka-Berks. Buti natunaw na yung snow dito sa may harapan. Di na ako magsha-shovel ngayong araw. Itong ating pinamiling kawali. Kawali lang talaga yung reason ko kaya ako nagpunta ng store. Meron ako mga nakita na bagoong. Wala kasi yung bagoong na naubos yung bagoong ko sa bahay. Nagluto ako ng ginataan ba yun? Basta may niluto akong ginataan, nilagyan ko ng bagoong Yun na yung last na bagoong na ginamit ko. Dito na lang tayo sa bahay. At magpahinga naman tayo ngayong araw. Para ma-relax naman tayo. Masakit na rin kasi yung balikat ko. Dahil nga sa trabaho, medyo mabigat nga yung gatas. Dahil hindi na rin ako bumabata. Mga kasama ko sa trabaho, mga bata pa. Pero syempre, tayo may edad na. Hindi na tayo pwede makipagsabayan sa kanila. Kaya minsan dumadaing na ako na masakit yung aking balikat. Siguro tapos na yung nilabhan ko. Checkin ko lang saglit yung nilabhan ko kanina. Bago ako umalis, bago ako hinatid si Angelo, sinalang ko na yung aking nilabhan. So check natin yung nilabhan natin. Pag naglaba ako, ginagawa ko lingguhan. Pag day off ko, saka ako naglalaba para kahit pa paano makatipid na sa sabon. Pag
makatipid pa sa kuryente saka sa tubig. Dito kasi sa basement yung labahan natin. Sakto. Tapos na yung labahan natin. Idadry na natin ngayon. So, magluluto lang tayo ngayon ng gulay. Talong, ampalaya, okra, konting kalabasa at saka konting pork sa kahipon. So, yan yung lulutuin ko para sa araw na to. Para kahit papaano medyo masarap-sarap naman yung aking tanghalian para ngayong araw. Ayos, luto na yung ating ginisang gulay. Pinakbet na walang bagoong. Sarap nito. So kakatapos nga lang natin kumain mga kabreks ng ating lunch. Ang lunch natin ay salas. Mag-alas 5 na ng hapon. So, susunduin ko na si Angelo. Puro snow pa rin sa labas. At mag-alas 5 na. Sunduin ko naman ngayon yung anak ko. Balik na ulit tayo sa kanya sa trabaho niya para sunduin natin siya. Bakit di mo hayaan yung anak mo na mag-commute na lang? Wala naman akong ginagawa. Saka day off ko naman ngayon. Saka gusto ko na ginagawa ko to sa anak ko. Hindi dahil sa pinapalaki ko siya na parang bonjing na gaya ng sinabi niyo, kundi dahil mahal ko yung anak ko. Gusto ko na kahit paano pinagsisilbihan siya. Marami namang ibang bagay o ibang paraan para i-train ko siya para maging responsable. Saka, ano tawag dito? Yung kaya ninyang tumayo sa sarili niyang paa. As usual, ang weather hindi na nagbago. Ganito nang ganito talaga. Hindi ko alam kung bakit ganito ang weather dito sa Canada o dito sa Calgary. Mag-iba ako ng sapatos. Baka madulas na naman. Pero hindi na to. Ano na yan? Ang laki yata talaga, oh. Wala ka nang ma-vlog ngayon kundi yung pagtunaw ng yelo, pagbalik ng yelo, pagtunaw ng yelo. Araw-araw yun na lang binablog natin dahil yun ang nangyayari ngayon. Araw-araw may snow. Kung wala sanang snow, nakapunta na tayo sa ibang lugar. Naipasyal na natin si Angelo, nakapag-practice na kami mag-drive, kung ano-ano pa. Anyway, sunduin na natin anak. So ito na yung ating niluluto na pata kanina. Malapit na siyang maluto. Pata Tim. Nilagyan ko lang siya ng anong tawag dito? Bulaklak ng saging, pineapple. Tapos yung mga anik-anik na available dito sa bahay. Yun ang ginamit natin. O kaberkso, naamoy niya na yung ulam. Lumabas na siya dito sa bahay. Luto na yung ating pata Tim. Ayos. Saka gumawa ko ng konting salad. Para may salad kami. Kasi nga wala na kaming rice. Hindi na kami mag-rice. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na.
kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay, para sa pangarap at nabigyan ng kulay. Walang imposible pag kaya mo, kapag kinilusan makukuha mo. Chris Cusinero ang kasama nyo, saan masulok ng mundo ay isasama kayo. Sa mga video